Meron po ako napakagandang experience after na na-assign po sa akin ni Pastor ito pong topic about financial freedom. At alam niyo po, when you are trusted by God to be the speaker, He will first deal you and then you could share it with other people. Kaya nga kung binigay sa akin itong topic ni Pastor, kahit po ako ay nasusurpresa because these are the times na halos yung mga judges ay nakalib. Nakalib dito sa Udjongan, nakalib yung sa San Agustin. At yung ibang mga cases na inaapiran ko, after hearing, nawawala yung mga kliyente. Sabi ko, ano bang nangyayari? Kay Attorney Maan, yung associate ko, ano nangyari sa hearing? Nawala, attorney. Sabi niya, nakakatuwa. But hindi lang po yun natapos doon. These are the times na napakarami pong mga expenses talaga for the first time. Kasi iniisip ko nga na yung amin pong binabudget for December, kasi darating po yung aking kapatid from the US, ay magpapalagay kami ng air condition room doon sa third floor kasi doon nga siya tutuloy. Papaayos ko pa yung CR, gagawin kong parang hotel yung CR ng hotel. Kasi sa US, ayoko mapahiya. Then sabi ko, malaking babudget ito. And then Iron was also preparing kasi gusto niya na mas malawak ang space kasi nasisikipan na siya doon sa kanyang clinic. And even myself, sabi ko, masikip na itong aming office namin. I think we have to look for another one na mag-a-accommodate po sa amin. So hindi lamang po yun. This was also the time na kailangan po namin ipa-maintenance yung aming pong sasakyan. And we have to bring it to Ford Batangas. Alam niyo naman kung magkano pong pamasahe sa barko. 7,500 papunta pa lang, then back and forth around 15,000. Wala pa yung pambayad sa tollway, sa gasolina, sa driver. And then we have also to pay for the bills. Kasama po yung mga bayarin sa Maynila kasi meron po kaming mini-maintain na boarding house ng mga bata. Dito po sa Udjongan, sa office. Kasama po yung mga empleyado ko. So, grabe. At pagkatapos, not only that, yung point ba na malapit na yung araw na mag-share ka ng word, may tatawag sa'yo, hindi mo naman kliyente, basta acquaintance mo lang, tapos sasabihin, attorney, pwede bang pahiramin mo ako ng 15,000? Pero hindi lang yun. Sabi ko, I'm sorry, pero ang dami naming expenses. At baka ma-short kami. Then, hindi lang yun once, 2 beses. Biruin mo, hindi ko ka-close. Tapos, naging kakilala ko lang. Yung isa from San Agustin, yung isa from somewhere dito. Ganun din. Sabi ko, ano nangyayari? For the first time, kaya nga sabi ko, if you will speak something about the word, the Lord will first deal you personally. Tapos nagulat ako na meron pang biglang dumating yung isang bagay na hindi ko expected, na hindi kasama sa budget. Okay lang kung maliit, pero napakalaking amount. Sabi ko, no, sapagkat masisira ang budget. At pag nasira ang budget, magkakautang ako. And you know what? Pag ikaw po ay nangungutang, you will be a slave to the lender. The Word of God declares, the borrower is a slave to the lender. At hindi ko hayaang mangyari to. Okay lang masaktan ako for the meantime. Basta hindi ako magsasuffer for a long time. At hindi ko papayagan ito. Dinagdagan pa nung Lazada sale at Shopee, 11.11, na parang pag tiningnan mo ay ang daming mga discount. Mababawasan daw because of the vouchers. Pero salamat sa Panginoon, hindi pa ako nahila ng ganong mga klaseng mga bagay. Kaya nga, this morning is a very exciting day sapagkat naglaan po ang Lord ng napakagandang plano para sa atin. Alam natin na pinalaya na tayo ng Panginoon
ayon sa kanya pong salita, but we have to experience breakthrough sa atin pong financial situation, sa atin pong kapanahunan. Pwede bang palakpakan po natin ang atin pong Panginoon? Naniniwala po ka, the Lord is speaking into my heart that even as I share to you today, may the Lord touches you and change your mindset. Ang tawag niyan ay renewing of your mind para tayo po'y lumaya sa ganito pong klaseng bondage. I say this as bondage sapagkat it will fool you down and will destroy your testimony. Di ba? Especially pag hindi ka nakakabayad, napakatagal ng utang, ipapamalita ka sa ibang tao, it will destroy your integrity. Kaya salamat sa Panginoon. He dealt me on this matter so that I could share something to you about financial freedom. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon that you always speak into the heart of your people. We praise you and thank you, Father, that you keep on speaking through your word, Lord, even through circumstances and even through other people, Father, upang kami po ay mapaalalahanan, upang kami po ay magabayan, upang kami po ay tulungan, Panginoon, at pagpalain ng aming pong buhay. Lord, as these words are being shared today, let it be active, alive, and powerful in our hearts, that it will change the way we speak, the way we think, and the way we act, Father, and that we may be transformed, Panginoon, and continue to be blessed and be a blessing to other people. In Jesus' name, amen. Amen. Napakaganda po itong topic nito. Steps to financial freedom. Sapagkat kailangan po natin ito. Amen po ba? Sinong naniniwala na kailangan niya ng financial freedom? Huwag tumaas ng kamay. Everyone wants to experience financial freedom or else malulunod po tayo sa utang. At pag nalunod tayo sa utang, how can you prove that the God you are serving is more than enough for your needs? Ano sasabihin nila pag testify ka? Anak ka ng Diyos, pero look at your life. Patunayan mo sa buhay mo na ikaw, ang tatay mo ay tunay na mayaman. Kaya nga nakalaan din sa atin, tinitingnan ng tao. The world is not looking only upon the word that we speak, but also upon our lives. Kaya nga tayo po ay kailangan ma-transform po tayo sa mga bagay na ito, or else mahirap mag-share. Mahirap magkumbinse, mahirap mag-encourage kung nakikita nila na hindi tayo natatransform. Especially in the area of finances sa ating mga buhay. Tingnan po natin yung symptoms that we are in financial distress. Number one, we encounter debts with higher interest rates. Minsan, dahil lubog na po tayo, napipilitan tayong kumapit doon sa Bombay. Doon sa 5-6. Sapagkat kailangan natin. Kumakapit po tayo sa patalim. Instead of trusting God for His provision, trusting God for His supply, doon tayo nagtitiwala sa mga Bombay, doon tayo nagtitiwala sa mga 5-6, sa mga online na mga nagpapautang. Yung online, pag hindi ka makabayad, sisirain ka, mumurahin ka, magpapadala ng mga text messages doon sa mga taong kakilala mo. Until such time, mai-stress ka, madidepress ka, pinagnanakawan ka ng kaligayahan sa buhay mo. This is one of the symptoms that you are in financial distress. Pangalawa, you are stressed on paying your bills. Malapit na ang katapusan, natatakot ka. Oh Lord, paano?
Babayad ako ng kuryente, babayad ako ng tubig, babayad ako. Ang daming babayaran. Hindi ka makatulog sapagkat sunod-sunod. Ay kung may letter pa yung abogado, di ba? Doon sa last part ng letter ay, if you will not pay this amount within a certain period, we will be constrained to file legal action against you. Aray. Iyan ang isa sa mga simptomas, di ba? At talagang tutuluyan ng abogado yung pag mga ganyan kasi trabaho nila yan. Then another, we struggle with our daily expenses. Kahit yung atin po mga needs araw-araw, nag-i-struggle po tayo, kaya kahit ano na lang. Minsan hindi po tayo nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Pang-apat, we live in survival mode. Makasurvive lang. Okay lang. Pero hindi po ganon. Sabi nga nung isang pagan, Gentile na lumapit sa Panginoon. Sabi niya, gusto niya ng healing doon sa kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Sabi niya, napunta ako dito hindi para sa mga Gentile but for the children of Israel. Sabi niya, kasi ang tawag sa mga Gentiles, they are considered to be dogs. Ang sabi po ng Gentile, Lord, kahit mga aso ay deserving din sa mga mumo na nahuhulog sa pagkainan. Pero hindi po tayo mga dogs, hindi po tayo mga Gentiles, tayo po'y mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. We deserve the best from God. We deserve the choicest blessing from God. Kaya hindi po tayo ine-expect na Lord na mamumuhay po tayo sa survival mode. Panglima, we struggle or we could not give our tithes and offering to the Lord. Isa po yun sa mga symptoms kasi hindi nakakareklamo si Lord. Pag yung iba nakakareklamo, di ba? Pag hindi mo nabigyan yung nagre-reklamo, pero si Lord, Lord, naiintindihan mo naman. Pero hindi maintindihan ni Lord kung alam mo lang, hindi maintindihan ni Lord. Why? Because He's the source of everything. And He deserves to be honored. He deserves to receive the tithes and offering from His people. Panglima, we could not support the work of the Lord. Kahit po yung gawain ng Panginoon, hindi na natin po nasusuportahan. Kaya nga, ito po yung atin po mga bagay na dapat natin po maintindihan. Sometimes masakit. Di ba? Minsan nakakarinig tayo ng mga word na yan, pero kung ang salita na yan magpapalaya sa atin, take it and be transformed by the renewing of your mind. Number 1, ano po bang kailangan nating gawin para tayo po ay makalaya from financial distress? First, we must take into consideration the fact that the Lord is the owner of everything. Dapat po nating ma-realize ang katotohanan, everything that we have is His. Pwede bang sabihin natin sa inyong katabi, lahat ng iyo ay mula sa Panginoon. Totoo yan, di ba? Kahit buhay, hindi mula sa atin. Ang sabi po dito sabi po ni Haring David na isa sa pinakamayamang hari sa buong mundo during his time. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and the earth is yours. Tingnan niyo po. Sa langit, sa lupa, siya po ang may-ari. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. And now we thank you, O our God, and praise your glorious name. Napakaganda pong ma-realize na anuman po ang inyo pong trabahong kinalalagyan,
Si Lord ang nagbigay po niyan. Ano man po ang inyo pong propesyon, ano man po ang inyo pong negosyo, si Lord ang nagkatiwala niyan. We have to realize that. Sometimes, iniisip natin na, dahil sa aking diskarte, di ba? Dahil sa aking sipag, dahil sa aking tiyaga, kaya umasenso itong negosyong ito, kaya na-promote ako, kaya ngayon, ito na ang buhay ko. You must take into consideration the fact that everything ay si Lord ang naging dahilan. Sabi nga sa salita ng Diyos, He gives us the power or the ability to produce wealth. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Na gustong sabihin, in everything that we do, si Lord ang at work sa atin pong buhay. Kaya nga, every day, pag ako po'y nananalangin, bago ako pumasok po sa trabaho, lagi kong dinideklara sa Panginoon, Lord, we thank you sapagkat ikaw ang aking employer. We thank you sapagkat ikaw ang aking partner. We thank you sapagkat ikaw ang aking counselor, ang aking teacher, ang aking guide. We thank you sapagkat ikaw ang aking provider. Ayoko magtiwala sa sarili ko sapagkat alam ko na kayang kunin ni Lord anytime kung ano meron ako. And I have to honor Him kahit sa aking trabaho. And part of honoring God is to involve Him in your finances. Kung hindi mo involve si Lord sa finances mo, you are acting as if you are the owner of your wealth. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10 natin pong laging naririnig, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. When we honor God by giving to Him what is due to Him, we are recognizing His ownership kung ano meron po tayo. Amen po ba? Naku, wala na ako narinig. Sabi ko nga, take it, receive it, and be transformed by the Word of God. Alam niyo po, if we do not honor Him, hindi rin na tayo i-honor. Sabi ng Panginoon doon po kay through Samuel, I will honor those who honor me. Kaya nga pag siya ang uunahin natin, ini-involve natin siya. Pagpapalain talaga tayo kasi siya ang priority sa ating buhay. Sayang yung ating awit, ikaw lamang ang pupurihin ko. Di ba? Ikaw lamang ang sasambahin ko. Tapos may awit pa tayo, ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Di ba, number one, and yet we are not giving Him number one sa atin pong blessing na natatanggap mula sa Panginoon. So, yung mga Hudyo, during the time of Malachi was complaining, bakit naghihirap sila? Di ba? Bakit naghihirap sila at parang nawawalang kabuluhan yung kanila pong mga ginagawa, kanilang pagpapagod. Sabi ng Panginoon, because you are robbing me. Kasi kinukuha nyo yung para sa akin. Yung iba naman nag-o-offer, mga bulag. Di ba yung mga hayop? Dapat unblemished. Yung iba may mga kapansanan. Sabi ng Panginoon, bigay mo sa governor yan kung tatanggapin yan. No, minsan ay kailangan pong remind po tayo sapagkat ang gamot po sa nakakalimot ay paalaala. But we must consider that if you want your finances to be blessed, if you want your work to be blessed, if you want your children to be blessed, your family to be blessed, honor the Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin na atin pong Panginoon. So, we honor God by our giving of tithes and offering sapagkat ito po yung wise financial stewardship
Minsan natatakot po tayo na pag nagbigay po tayo sa Panginoon, nagiging kawalan po para sa atin yon. Pero ang totoo, it is not. Sapagat ito pa nga yung susi para lalo tayong pagpalain ng atin pong Panginoon. Di ba? Parang yan ang gusto mong sumakay sa kotse. May susi ka. Ayaw mo namang gamitin yung susi. Ay, hindi tatakbo yan. You have to open up the key for this blessing to be poured out to us. Sa palagay nyo ba, hindi alam ni Lord yung pangangailangan nyo? Even before you pray? Yan ba po ba ang nasa isip nyo? That when you give to the Lord, hindi alam ni Lord ang pangangailangan nyo? Look at this verse. Matthew chapter 6 verse 31 to 33. Therefore do not worry saying, what shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For our heavenly Father knows that you need all these things. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Means paborito po nating verse ito, but we forgot to understand that the Lord knows everything what is happening to your lives. That knows everything about your needs. At kaya niyang i-provide ang pangangailangan niyo because He is Jehovah Jireh. Palapakan po natin ang ating Panginoon. The Lord sees and the Lord who provides. Trusting God with our resources brings blessing to our lives sapagkat nagpapakita lang ito ng pagtitiwala sa kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon na abutin ang ating pangangailangan. Amen. Pangalawa, we must consider the fact that the Lord loves diligence or hard work and honesty. Dapat po nating maintindihan na natutuwa ang Diyos na ang kanya po mga anak ay mga anak na masisipag. Di ba? Kahit sino, kahit sa mga magulang, nakikita yung mga anak na tamad, naiinis. Pero pag nakikita niyo sobrang sipag yung mga anak, tuwang-tuwa yung mga magulang. The same way with our Father in heaven. If you want the Lord to bless you in your work, be hardworking and diligent. Sabi po sa Proverbs chapter 14 verse 23, all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Yun yung pong pagsisikap, yun yung pong pagpapagal, yun yung pong pagtsatsaga, pagiging masipag sa inyo pong trabaho, yan ang maging daan para lalo kayong pagpalain ng ating pong Panginoon. Naalala niyo po si Jacob? Jacob, apo ni Abraham. Abraham, Isaac, and Jacob. Pumunta po siya sa lugar ng Piram, doon po sa bahay ni Laban. Wala siyang kaano-ano. Pero nakilala siya bilang relative ni Laban. Pinagkatiwalaan po siyang magtrabaho doon sa kanya pong pastulan. At grabe po ang sipag dito Jacob sapagkat ang sabi niya, I work day and night. Sa init ng umaga at sa lamig ng gabi. Ay lalong blinis ng Panginoon lagi yung kanyang mga yung kanyang inaalagaan. Sabi niya, maraming beses dinadaya siya sa partihan. Pag marami yung mga may batik, sabi nila, palitan natin yung partihan. Akin naman yung may batik. Sa'yo naman yung wala. Ilang beses na pinalitan yung partida. Pero, dahil si Lord, nagkikita yung kanyang kasipagan, pinagpapala po siya ng Panginoon. Pwede mo palakpakan po natin pong Panginoon. For even we were with you, we gave you this rule. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 to 12, the one who is unwilling to work shall not eat.
We hear that some among you are idle and destructive. They are not busy, they are busybodies. Such people we command and urge in the Lord Jesus Christ to settle down and earn the food they eat. Sa Tagalog, huwag pakainin ng mga tamad. Sabi po sa Tagalog version. Alam niyo po kasing nangyari, itong mga taga-Thessalonian na mga Kristiyano, tuwang-tuwa po sila nung sila po'y naging Kristiyano. Sabi niya, malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya ang ginawa nila, nagpakamarites na lang sila. Araw-araw, marites. Wala na. Ilan na lang yung nagtatrabaho. Ay napansin po yun ni Pablo. Sabi niya, hindi ganon. You have to work. You have to earn for your food. Di ba? Tayo po mga Kristiyano, let's be hardworking. Kung iniisip po ninyo na marami kayong papakainin o yung trabaho nyo, yung tinatanggap may not be able to meet your needs, sa isip nyo, pwede po kayong dumiskarte. Maghanap ng extra work para ma-meet ang inyo pong pangangailangan. Ako po nung nasa prosecution office, ang tagal ko 9 years. Wala kaming bahay. Wala kaming kotse. Ang dami na naming naririnig. Saan ako nung bahay ni Attorney Pradeas? Andyan ko no, sa Mrs. Pistin. So ay pa ko nung 9 years, siya panggador ko not bayay. Alam niyo po pag sa government ka talaga, kung ano yung binibigay sa'yo, yun lang yun. Ay ako po yung tao na hindi po ako mahilig mag under the table. I hate that, sa totoo lang. At ayokong kumuha ng mga extra dahil ilalaglag mo yung isang kaso o ilalaglag mo isang tao para ka lang kumita at meron kang maabot yung pangangailangan. No! Kaya sabi ko, enough is enough. Talagang pinarana sa akin ng Panginoon yung sobrang discouraged na kailangan ko mag-shift into private practice dahil pag ikaw ay nag-private practice, meron kang acceptance fee, meron kang retainers fee, meron ka pang notaryo, meron ka pang consultation. Ang dami mong pwedeng maging source ng iyong income. And true indeed, blessed po kami ni Lord. Nakabili po kami ng materials and utay-utay po namin napagawa yung aming pong bahay. And by that time, magpe-first year college na po si Iron sa Maynila. And after few years, nakabili po kami ng sasakyan. Kaya kung kami po'y nanatili doon na wala po akong extra loan sa GSIS ang aabutin ko. Actually, naka-loan nga ako nung motorsiklo nung ako po'y sa prosecution office. Ang tagal kong mabayaran. Nabayaran ko yun na nag-private practice na po ako. But the Lord reminded me, you have to pay your debt. Kailangan. Nakabayad na ng utang, doon ko naranasan yung lalong bumuhos yung blessing ng Panginoon. Ganun pala yung epekto nun. So, look for another opportunity na tayo po'y magtrabaho, na tayo po'y kumita. Ayan, si Brother Steve, baka na ganyan lang yan. Hardworking din yan. Hindi lamang umaga nagtatrabaho, gabi din nagtatrabaho. On my part, yung iba nagtatrabaho lang 5 beses sa isang linggo. Ako po, 6 days ako nagtatrabaho sa office. Monday to Saturday, hanggang 3:00. Sapagat after 3 o'clock, nagpa-practice po kami dito sa worship team o binibigyan ko yung chance na makapahinga. Talagang nagtatrabaho po. Sapagat if you want an extra, magtatrabaho ka rin ng extra for the glory of God. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Isa pang bagay na dapat nating maintindihan, we need to understand yung tinatawag na honesty in your work and in your workplace. Sabi po sa Proverbs chapter 16 verse 11 to 12,
God, ito yung message translation ng Bible. God cares about honesty in your workplace. Your business is His business. Good leaders abhor wrongdoing of all kinds. Kung ikaw baga ay intawan opportunity magtrabaho, maging honest ka naman. Sapagkat ang pinaglilingkuran mo, hindi yung employer mo, kundi si Lord. Di ba? So pag sinabing ganitong oras nung tatrabaho ka, you have to be in your workplace. Yung iba kasi nagka-cutting cutting, ano tawag nun? Cutting time. Yung iba, kahit hindi nagtatrabaho, pinapalagay sa payroll. Yung iba naman, naglalagay doon po sa payroll, nakakuntsaba niya yung pagador na nag-overtime kahit wala. Sa palagay mo ba, pagpapalain ka ni Lord pag ginagawa mo yung ganong mga bagay? No. Because He is a righteous God. And He will never allow these wrongdoings na maging daan para ikaw ay pagpalain. Sapagkat you are doing foolishness with your job. So kailangan pong, kahit po sa negosyo, make sure na ikaw ay nagiging fair sa mga customers mo. Ano pong gustong sabihin mo dito? Sabi nga dito, isa sa mga nabasa ko dito, is about something, a false balance. Proverbs 11 verse 1, a false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Ang sabihin, maging fair ka sa mga customers mo. Binabayaran ka ng sapat, ibigay mo yung sapat para sa customer mo. Ibigay mo yung tamang kilo. Ibigay mo yung tamang produkto. Kung ano yung produktong binibili mo, yun dapat ang binibili ng customer mo, yun dapat ibinibigay. Huwag mong haluan. Sapagkat ayaw ni Lord. You are partnering with the Lord in His business. And He will not bless you kung hindi mo ginagawa yung fair sa mga customers mo. Ganun din po sa ating pong profesyon. Gawin natin ng maayos. And be honest. Sapagkat pag ikaw ay nagiging tapat at nagiging honest sa trabaho mo, definitely magiging kaluguran sa Panginoon at pagpapalain ka ng Diyos sa trabaho mo. Alam po nangyari kay Jacob, ang dami niyang opportunity na pwede niyang pagnakawan si Laban. Bakit? Siya lang doon Siya lang yung nagtatrabaho po sa ilang. Si Laban pupunta lang mag-monitor. Or sana yung party ko? Sana yung aking mga tupa, sana yung mga kambing. Pero si Laban na naroon, pwede niyang ibenta yun sa ibang mga tao and earn something out of that sheep. Pwede niyang sabihin na, wala, nilapa ng mga mababangis na hayop. Yung pala, binenta na. Pero hindi niya ginawa yun. Sapagkat nga siya ay nakikipag-partner sa Panginoon sa kanyang trabaho. If you want the Lord to bless you, honor the Lord in your workplace by being honest sa inyo pong trabaho at sa mga customers ninyo at sa mga taong pinaglilingkuran ninyo. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Alam niyo po ang mga taga-mundo, gusto nilang mandaya. Kumikita sila sa pandaraya. Kahit nga sa mga bidding di ba? Nangyayari. Laki-laki ng presyo, i-deliver. Napakapangit na quality at madaling masira. Kumikita sila almost 50%. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi gumaganon. Amen po ba? Bahala sila doon. Pero kasi nga, ang point dito ay, we are serving the living God. And we are not serving our other people. So if you want your work to be blessed, please, ayusin natin na atin pong trabaho. Be considerate, be honest, and do what is just in your workplace. Pangtatlong katotohanan, we must consider the fact that we should learn to live with our budget. Nasabi na ito ni Brother RJ last Sunday.
ang idea dito ay yung point na you have to be contented with what you have. Minsan kasi hindi natin naisip, especially pag sale, no? Sa Lazada o sa Shopee, hindi natin naiisip na pag pinatulan natin yon, sira ang budget natin. Alam niyo po, ang maganda talaga dito, before buying anything, make sure na may na-save ka para doon. Alam niyo po, binili ko yung sasakyan, hindi po ako nagkautang. Pinag-ipunan ko po ng maraming panahon, little by little, little by little, little by little. Sapagkat alam ko that when you buy a car by installment, you will be paying a higher interest rate of at least 100,000 minimum. Sabi ko, sayang yung 100,000. Ang dami kong mabibili, ang dami kong pwedeng paglaanan. But to pay this interest amount for 5 years, 100,000 up, sabi ko, parang hindi ko kaya. Pinag-ipunan ko po little by little, little by little. Hindi naman biglaan ay magbabayad sa'yo ng 1.3 million yung kliyente mo. Walang ganun. Hanggang nung nabuo ko yung amount, saka pa lang po ako nag-decide na bumili. And the Lord graciously answered my prayer. Kaya nga nakalagay doon po sa tabi ng aking car, pray it, believe it, receive it. In honor po ng Panginoon yung aking pong panalangin. Ganun po. Learn to live with your budget. Kung alam mo na hindi makasasapat, kung ikaw ay palaging kumakain sa labas at ang magagastos mo higit pa doon sa budget mo, huwag mong gagawin yon. Kung ikaw ay bibili ng something more than what you receive as monthly salary, huwag mong gagawin yon. Kasi mapapautang ka. At pag napautang ka, may stress ka pag wala kang pambayad doon sa utang. Sabi po dito sa salita po ng Diyos, for which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it, lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Kailangan po na, especially pag malaki yung halaga nung bibilhin mo, mag-ipon ka muna. Hindi naman nangangailangan na biglaan. Kailangan ng malaking budget, the long term. Mag-save ka. Kasi pag hindi ka nag-save, ay siyempre, mapapabili ka ng installment. At pag napabili ka ng installment, susunod doon, mapapabayad ka ng malaking interest. Dapat naka-budget po lahat yan. Long term na mga bagay na kailangan pong bilhin. Kahit sa pagkapakonstruct ng bahay namin, alam niyo po ba na hindi po namin natapos yan for 1 year? 3 years. 3 years, Brother RJ. Kasi nga, ang unang ginawa namin, bumili muna kami ng mga construction materials. Little by little, little by little, little by little, una naming binili yung mga bakal. Kasi mura pa yung mga bakal. Sumunod naman naming binili yung iba't ibang klase ng tying wire. Sumunod naman naming binili yung iba't iba pang mga gamit, yung mga tubo. Then, after that, nagpagawa po kami ng mga hollow blocks. Nung nakita po namin na almost 90% of the materials, ay nagkaroon na po kami ng ganon. Ang pinag-ipunan naman namin ay yung magiging expenses for labor. And when everything was ready, nagpagawa na po kami. Tapos, habang nagpapagawa, sa finishing, mas magastos kasi.
wala na kaming budget. Sabi natin ko kay sister, ay stop muna tayo. Stop. Ipon na naman. Nung nakaipon, trabaho na naman. Nung naubos, stop, ipon, trabaho na naman until such time natapos po yung amin pong bahay. Ngayon ko na-realize that when the Lord blesses you, hindi naman yung talagang buong-buo ay ibibigay lahat sa iyo. Ite-test ka muna. Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan doon sa maliliit na mga bagay, then they will trust you with big things. Ganun po yun. So, salamat po sa Panginoon. He is faithful and just na provide po ang aming pangangailangan until such time that the house was finally finished at biniyayaan din po kami ng sasakyan. So, be contented. And another thing, think first before buying. Yan nga yung sinasabi ko, nakita lang na may discount doon sa Lazada dahil sale at Shopee, hindi na pinag-isipan na makakasira pala sa budget. Ang naisip ay yung discount. Pero hindi naisip ay, will it affect your budget for a month or for succeeding months to come? Dahil kung makakasira yan, mapapautang ka. And that will make you stressful pag ikaw po ay nagkautang. Then, pang-apat na katotohanan ay ito po. We must consider the fact that we should learn how to save. Matuto po tayong mag-save. Hindi yung kung meron ka ay sige-sige ka lang hanggang wala ka nang natira doon pang emergency. Wala ka nang natira doon pang bili ngayong darating na Kapaskuhan. Wala ka nang natira para sa iba pong mga pangangailangan. Kailangan pong mag-save tayo kahit paunti-unti. Hindi naman sinasabi pag mag-save ka, kailangan malaki ka agad. Sabi ko nga kanina, little by little, little by little, little by little. Sapagkat kahit maliit yan, pag umabot ng ilang taon yan, lalaki din yan. Sabi po sa Proverbs chapter 13 verse 11, wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. Iyan nagkakaproblema yung marami pong mga tao dahil sa kagustuhang maging instant millionaire. Napipilitan po silang gumawa ng mga bagay na hindi tama na nagiging problema sa huli. Pero kung kahit paunti-unti, basta maayos ang ginawa mo at wala ka namang na aapakan ng mga tao at legal naman yung ginagawa mo, dadami at dadami rin yan sapagkat nakikita ni Lord yung desire ng puso mo na ikaw po ay makakasave. Proverbs chapter 6, verse 6 to 11, go to the ant o sluggard, consider her ways and be wise. Without any chief officer or ruler, she prepares her bread in summer and gathers her food in harvest. How long will you lie there, O sluggard? When will you arise from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. Sabi niya, matuto kayo sa mga langgam. Di ba? Mga langgam, wala namang mga boss yan. Wala namang mga employer yan. Tingnan mo, hindi nagsasawa na magtrabaho. Ano sila? Sige-sige. Tapos yung kanilang nakukuhang mga pagkain, iniimbak nila doon sa kanilang anthill. Kaya pagdating ng ulan, tag-ulan, meron silang nakakain. Kahit si Jesus Christ, when He feeds the 5,000 people for 2 times, 5,000 plus for 2 times, at sumobra po yung mga pagkain na
kinain ng mga tao. Sabi niya, kolektahin nyo yan. Ipunin nyo yan. Ilagay nyo sa mga sisidlan. Siyempre mo, he even instructed his disciples na mag-save doon sa mga natitira. Sometimes tayo po natatakot tayong kumain ng mga paig. Kumain ng mga tutong o ng mga extrang mga pagkain. Gusto natin laging mainit, gusto natin laging luto, pero we have to learn to eat yung mga leftovers na sinasabi. Kasi sayang, hindi na tayo makaka-save. At yung salapi na dapat sana ay sa budget ay nababawasan. Marami po mga tao yung mga nagiging problema sa lipunan because they want to earn at once. So ano kanilang gagawa? Gagawa sila ng pyramiding scam. 'Di ba? Sige, mag-invest kayo, mag-invest kayo, mag-invest. Ang target yung mga retired na mga teacher. Maraming pera eh. Yung target yung mga bagong retire sa gobyerno, mag-invest. Bibigyan siya ng 1 month lang. Pagkatapos biglang nawawala yung tao. Ang yumaman, yung na-involve sa pyramiding scam. Ang naghirap, yung kare-retire lang ng mga teacher, brother, Sister Claudette. Pero, ang problema nito, sinala naman ang kinasuhan. At marami po ang nakulong because of their conduct. Panloloko, syndicated crime, syndicated estafa. Kaya mas mabuti pa yung paunti-unti ikaw ay nakakasave dahil ginagaan mo naman sa maayos na paraan, and definitely, maliit man o malaki yan, the Lord is going to bless what you have. Naalala niyo binasa natin? Sabi niya, mahal na propeta, yung asawa ko po ay propeta din. Lingkod ng Panginoon, pero namatay po ang daming utang namin. Ngayon, ang aking anak, dahil nga hindi kami makabayad, kukunin, dahil ang tawag dyan ay pionage, he will be working para kumita, yung pambayad po sa kanyang amo. Kukunin po yung anak. Ang sabi naman ng propeta, ano bang meron ka dyan sa inyo? Ito lang po lalagyan ng mga oil. Lalagyan lang po ng mga mantika. Sige, dalhin mo dito lahat, manghiram ka pa sa mga neighbors mo. At pagkatapos noon, pinag-pray at nag-multiply. Kahit maliit yung sa inyo, kayang i-multiply ng Panginoon yan. Kagaya po nung nangyari doon sa widow. As long as you involve God sa inyo pong finances, He will definitely bless you and whatever resources that you have in your house. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. We need to spend less but not to be stingy. Yung sinasabi ko, yung uncontrolled na mga passion na bibili dito, bibili doon, until such time wala nang natira at wala na ring naibibigay. Gayunpaman, ay natuto po tayong mag-save, natuto po tayong mag-spend less. Huwag po nating kalimutan na hindi po tayo dapat na maging kuripot. Hindi magandang testimony sa isang Kristiyano na ikaw ay isang kuripot. The Lord blesses you in order to bless other people. Kasi may mga nakilala ko na mga Kristiyano, dati generous siya kasi hindi pa siya nakakilala sa Panginoon. Nung siya po yung naging Kristiyano, naging kuripot. Dahil pinagpala yung business. Sabi ko, mali yata ito. Mukhang nagkamali yung understanding niya about the blessing na kaloob ng atin pong Panginoon. Panglimang katotohanan, we must consider the fact that we should learn how to practice paying our
death. Alam niyo po, sa atin po mga buhay, kailangan talaga nating marunong din po tayo magbayad sa atin po mga obligasyon. Nung pinagpala po yung balo at nakabayad po at napunuan ng kanyang pangangailangan, di ba? Nagkaroon po ng financial miracle doon po sa asawa ng propeta na isang balo. The first instruction of the prophet Elijah is to pay your debt. And the second instruction is, you live on what you have. Kailangan pong marunong tayong magbayad. Sabi po sa Exodus chapter 22:17, if anything is borrowed, it should be paid back. If what is borrowed is lost or injured, full restoration must be made. Pero mas masakit po ito. Psalm 37 verse 21, pero totoo. The wicked borrows, but does not pay back, but the righteous is generous and gives. Gusto niyo bang tawagin kayo na wicked? Ang nakita ko pong mga words na wicked dito sa Bible, ay naiko-compare po doon kay, sino nga yung asawa ni Ahab? Si Ahab. Si King Ahab at si Jezebel. These are the people that are considered to be wicked kings. At napaka tindi ng ginamit na word ng salita ng Diyos sa isang tao po na hindi marunong magbayad ng utang. Ang sabi po dito ay wicked. The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives. Kung tayo naman po ay pinagpapala ng Panginoon, learn to pay little by little, little by little, little by little. Unahin mo yung maliit na utang. Huwag yung malaki kaagad kasi malulunod ka, hindi mo kakayanin yun. Pakiusapan mo. Yung inutangan, pwede ba? Bayaran kita ng installment kasi pag mga cash na napakalaki, halimbawa 100,000, hindi ko kaya sa isang hulugan lang. Pwede ba? Bigyan mo ako kahit 5,000 a month or 2,000 a month. Pakiusapan mo until such time that you are fully settled with your obligation. Pag natapos mong bayaran yon, yung susunod naman. Pero, habang nagbabayad ka, huwag ka namang mangutang uli ng pambayad doon. Otherwise, pinapaikot-ikot mo lang yun. At sigurado mababaon ka kasi mas mataas ang interest ang i-impose sa iyo ng pinagkakautangan mo. Avoid borrowing as much as possible. Sabi sa salita ng Diyos, owe no debt to anyone. Di ba? Nakalagay? Iwasan po natin ang mangutang. Kundi magbayad po tayo in order for us to be released. Ang dami pong Bible verses that talks about something about payment of debt. Deuteronomy, 1 Samuel, 2 Kings, Nehemiah, Proverbs, Matthew, Luke, Romans, Colossians, na nagpapaalala po sa atin na kung maaari, wag po tayong mangutang. Iwasan po natin yan. Sapagkat pag nangutang po tayo, magiging alipin po tayo ng taong nagpapautang sa atin. At pagkatapos na nakabayad po tayo, mag-decide po tayo sa atin po mga sarili na wag nang mangutang pa in order to end the process. Sumunod, we should consider the fact that we should learn to manage our finances. Yung kanina, yung binasa ko sa Luke chapter 14 verse 28, suppose one of you wants to build a tower.
you won't first sit down, won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Kaya kung marami kang project, prioritize mo. Ano bang uunahin mo? Huwag mo ipagsabay, ay malulunod ka. Kahit doon sa mga contractors kausap, kasi ang daming project na ungutang din sila. Sabi ko, isa-isa lang mahinang kalaban. Pag pinagsama-sama mo yon, ikaw ang lugi, malulunod ka. The same way po sa atin. If we have a lot of projects, matuto kang prioritize. Kung ang project mo ngayon ay ito, di unahin mo yan. Sumunod ay ito. Pero pag pinagsabay mo yan at alam mong limitado ang fund mo, mapipilitan kang mag-utang at mapipilitan kang magbigay ng interest sa pagkakautang mo. So prioritize your budget. Manage carefully your finances para hindi po tayo maproblemahan. Kaya nga kanina yung naikwento ko about pag-construct na aming bahay, talagang nag-ipon little by little. Kayo kaya, kung kayo magbabalak magpagawa ng bahay, especially sa mga magpapakasal, di ba? Mag-aasawa, take note. Pwede namang ipagawa yung bahay na isahan lang. You can hire a contractor. Or, pwede kayong kumuha ng magaling na foreman na siyang kukuha ng tao. Or, kung makatipid, you buy the materials first, save for the expenses for labor, and then start building your house. Amen po ba? Gising pa ba tayo? Gising pa ba tayo? Yan. Pang-pito, we should consider the fact that being generous to others is a paved way to blessing. Ang sabi po sa Proverbs 19 verse 17, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Kung sino daw yung mapagbigay sa manghirap, ay parang nagpapautang sa Panginoon. At si Lord ang magbabayad sa kanya. Meron pang sinasabi ang salita ng Diyos, something about, if among you one of your brothers should become poor, in any of your towns within your land, that the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart, or shut your hand against your poor brother, but you shall open your hand to him, and lead him sufficient for his need, whatever it may be. Deuteronomy chapter 15, verse 7 to 8. And then meron pang isa na napakaganda, Proverbs 22, verse 9. Whoever has a bountiful eye will be blessed, for he shares his bread with the poor. Kaya maganda yung bukas ang atin po mga puso sa mga taong nangangailangan, especially our brothers and sisters in the Lord. Sapagkat ito naman talaga ang buhay natin. Blessed to be a blessing sa atin pong mga kapatid at sa iba pong mga taong nangangailangan. Kung tayo po ay nagiging generous, mas lalo pong makaka-experience tayo ng generosity mula po sa Panginoon. Sabi nga sa salita ng Diyos, what you will sow, you will reap. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. When you sow generosity, you will reap generosity. So, salamat sa Panginoon. His Word always reminds us na sa Kanya po yung direksyon at sa Kanya po yung katugunan. Especially when it comes to financial freedom. Tayo pong mga anak ng Diyos, ang sabi po sa salita ng Diyos, when a Son of Man set you free, you
shall be free indeed. Wala pong dahilan na tayo po ay mabaon sa pagkakautang because salvation is the totality of all our needs. Ang iniisip na, maligtas ako sa katawang lupang ito. No. Salvation covers everything of our needs. Pwede bang palakpakan po natin na ating Panginoon? Yun po ang gustong sabihin ng kaligtasan. Hindi lamang sa kaluluwa, but even our needs are ably and sufficiently provided by the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kung nararanasan natin yung blessing, hindi po mahirap na mag-share sa ibang tao because makikita niya sa buhay mo na ikaw totoo, tunay ang pinaglilingkuran mong Diyos. Kaya nga ngayon pong umaga, naway maging eye-opener po ito sa atin. Hindi lang pinakinggan natin, practicein po natin. Sapagkat the Word of God is not only for our instruction, but for our reformation. The Word of God is alive and active and powerful, sharper than any two-edged sword.